Yo, what's up friends? Narito kami HM1 E-Group 4 para sa ating bagong episode. Sa araw na to, pag-uusapan natin ng isang napaka-controversial at mahalagang issue, ang death penalty. Para mas maintindihan natin ang topic, may kasama tayong espesyal na panauhin, si Pastor Virgilio Cruz. Sa pag-uusap na to, tatalakayin natin ang opinion ng ating guest about death penalty. Makakuha tayo ng mas malalim na perspektibo mula sa kanya. Kaya't ano pang hinihintay nating lahat, huwag na nating palampasin ang espesyal na episode na to dahil tiyak na magiging makabuluhan at makapagpigil hininga ang ating pag-uusap tungkol sa death penalty. Handa na ba kayo? Ituloy na natin ang ating paglalakbay para sa mas malalim na pag-unawa sa paksang ito. Tara! Magiging unang tanong po is, ano po masasabi niyo about sa death penalty po? Death penalty natin, dito ba sa atin o pambuuan? Pangbuuan. Pambuuan. Di pa naman, wala pa naman tayo. Hindi pa yata na-approve eh. Yun nga. Yung penalty natin eh. Parang Wala pa tayo. napag-uusapan pala po na may ibabalik na daw po. Oo. So, anong gusto yung malaman? Kung ano po yung magiging opinion niyo po about sa death penalty kung sakaling ibalik po ulit. Kami kasi, kaya nag-i-interview iba't ibang pa, di ba? Religious sa akin eh. Yes po. Ngayon, pagdating dyan sa death penalty, ang aking pinagbabasihan dyan, yung sa aming sa religious. Ang death penalty ay sa amin ay kasi base ako kung ano yung Bible. Yun nakatuloy ang pinakangkuhan ko. Dating sa Bible, talagang sinusunod namin dyan, wala kami doon sa death penalty. Parang di po kayo sang-ayon sa ganun. Kasi ayon sa akin bilang sa religious, ayon sa Bible, binibase namin from God, yun ang binibase namin. Hindi kami sang-ayon dyan. Pero hindi naman lahat kami as religious na grupo, meron silang paliwanag din yung kanilang sa kanila, okay sa kanila ang death penalty. Pero sa akin, ako nakuha na nyo ng interview, based doon sa aking sinasabi ko sa inyo, sa Word of God, balita ng Diyos, yun ang sinusunod ko kasi. So, as a pastor po, against po kayo sa death penalty? Hindi naman kasi sabi against tayo eh, kasi batas ng mundo yun eh. Batas ng mundo yun eh. Ngayon, batas ng Diyos naman sinasabi ko sa inyo, based sa Bible. Kasi alam nyo ba, lahat ng batas na umiirang sa mundong ito, galing din sa Diyos. Galing sa Bible. Lahat ng mga batas na ginagamit. Magsabi kayo kung anong batas, ito sasagutin ko naman sa inyo. Galing sa Biblia, Bible, lahat ng batas galing sa Bible. Tapos yung second question ko is, naniniwala ba kayo na ang parusang kamatayan nagsisilbing mabisang pagpigil sa krimen? Hindi ako naniniwala dun sa yung magiging hatol ng kamatayan. Hindi naman yung magiging mabisa para maubos ng kriminal. Kasi hindi yun ang batayan ng Parang hindi po yun yung sagot para matigil yung mga krimen. Hindi sagot eh. Kasi alam mo kung kuhanin natin, itong mga ito, mayroon ding part din sa spiritual kalalagayan itong mga ganyan yung mga hatol-hatol na ganyan Kahit na nga tingnan mo, kahit na ikulong,
Ganun pa rin. Kaya hindi rin kwan ang hatol na kamatayan para makapagpabawas o maaalis yung kriminal. Patuloy pa rin, meron. Paulit na po ng paulit. Ulit na ulit lang. Tapos po, sa tingin niyo po ba, dapat na ibalik yung death penalty? Ay sa akin, paano natin babalik ang death penalty? Dahil ba marami namang mga masasama o maraming kriminalidad? Yung ba parang Opo, sa parang- talong nyo? Opo. Sabi ko nga, hindi naman kasagutan yung Death penalty. death penalty. Kasi po, napakabigat po ng certain death penalty. Lalo na po pagka yung isang tao is hindi naman talaga sa kanya yung kasalanan. Parang pagbintangan lang po, di ba? Kaya, Maraming kwan, ganun. Sa pagkulong pa nga lang po, marami ng nakukulong na hindi naman po nila kasalanan. Di ba? Oo, lalo na yung halimbawa dito sa atin, yung justice natin. Minsan narinig siguro, pagmayaman, madaling Pag may pera po, Nawawala. kaya nilang Oo. lutas. kasi kami rin, ako rin, meron din akong, nagpupan din ako, parang trabaho dito sa gobyerno rin. Ang habol lang namin, para yung pagbabago ng mga kwan. Ano nyo ba yung mga drug addicts? Yung mga, meron tayong programa dito sa Cavite. Kami nangangaral sa kanila. Doon sa yung pagbabago ba nila. Pero kung tatanungin mo lahat, mga naano, pag tinanong mo sila, wala, hindi. Talaga against sila. Ayaw nila pumatay. Kaya lang yung sa kanila, yung sinabi mo kanina na mga tanongin mo sila parang sinasabi nila wala sila kasalanan eh. Meron din kaming kinikater doon na mga nakulong na. Oh. Dahil nga din sa drugs kung ano nakuha nila. Kung ano yung mga kasalanan ba na napapasok sila. Yun ang kuha natin eh. Ano nga ba yung tanong mo? Ano yung ulit tanong mo? Kung maibabalik po yung Oo. death penalty. Sa akin eh, hindi yun ang kwan. Dapat sa doon. Oo. Dapat hindi may mga iba pang bagay. Maraming bagay. Kahit na, sabi nga natin, kahit na anong gawin ang gawin sa kanila, talagang bumabalik pa rin sa kwan nila. Lalo-lalo sa atin ngayon, dito sa atin, puro yung sa drugs. Yun nagiging dahil. Siguro dahil din, kaya ibabalik yan. Dahil nga sa drugs, ang daming mga kwan. Ang daming mga case dyan na galing dyan. Siguro yun din ang kwan. Tingin mo po, Pastor, ano pong magiging epekto kung sakali po na pumayag po sila or parang may balik po yung death penalty? Ano po kaya magiging epekto nito sa mga tao? Siguro yung epekto niyan, maaaring magkakameron din ng takot gumawa ng kasalanan. Meron din, may kakaroon din ng takot. Pero yun nga, nasabi nyo, minsan, yung napagbintangan, yung mga tanim-tanim, kawawa naman, yun naman ang kawawa. Or, lalo na ngayon, sa batas ngayon, napakalalim ng batas ngayon na yung mga kabataan, mga bata pa, tapos sa magulang, kung meron pa na, yung mga, kung ngayon, kinakasuhan yung mga magulang nila, nakukulong nga eh. Nakukulong dahil yung mga bata, Yung mga bata po yung may kasalanan. yung mga bata, dahil nga ngayon sa tigas ng ulo, ang ginagawa nila pag napagsabihan, iba ngayon ang panahon ngayon. Ngayon, kawawa naman. Kawawa Yung mga naman po yung mga napagbintangan. mapaparusahan na wala naman talagang kasalanan. Sa palagay nyo kaya, kung bibitayan yung isang tao na alam mo naman, walang kasalanan, ano kaya papayag pa kayo ibalik?
Yung death penalty. Kasi O, yung diba? sa ano lang, yung sa ano pa lang po, yung makulong ka po ng panghabang buhay, buhay, hindi na po makatarungan yung papukaya na talagang death penalty. Yun nga ang pa natin. Tsaka siguro, maganda rin na i-review nila yung batas natin. Kumbaga para Kas- pong masala. Oo, dapat siguro kung sila binabalik nila yung death penalty ay napag-aralan na siguro nila. Pero i-consider din nila yung mga sabi nga natin nakukulong na pagbintangan dahil mayaman yung kahit na nakakawala dun sa talagang hatol sa kanila. Kahit na sobrang lala po nung naging kaso, kaya mga nagawang krimen, dahil sa mayaman sila, nakakalaya. Kawawa yung iba na hindi kayang mag-ano ng mga magbayad ng pera, ganun po. Totoo yun dahil yung anak ko nga, BGNP, alam niyo yung BGNP sa Bilibid, kulungan. Tuwing kwan doon siya, tinuturoan niya yung mga kwan doon, mga nakakulong talagang malalalim yung mga kaso. Pero maraming nagsasabi ron, hindi natin alam lang na hindi talaga kasalanan nila yung nagawang yun. Hindi nila nagawa yung kasalanan yun. Yung pinagdudusahan nila. Parang napagbintangan lang po sila na ganun po. Ganun lang. Matagal-tagal na nakakulong dahil alam pera, nandun sila, nagtitiis. Hindi pa nga sila halos yung mga kuha nila. Naghihintay na lang sila na matapos na yung kaso nila. Pero nakakulong sila, ay wala nga pera. Kaya hindi nila. Yung iba po parang nag-iintay na lang ng parol po ba yun? Para makalaya. Oh, matanda na nga doon, mga 70s, mga ba. Yung iba, sabi nila, walang kasalanan. Talagang kuhan, pinagdudusahan nila. Eh, paano yung halimbawa, kung may bitay na noon, doon nabitay na pala sila noon pa. Tatagal na po. Oo. Siguro, meron ba kayong nalaman na binitay? Si Chigaray, isa yun sa pinakahuling nabitay. Ang kaso no sa rape, Ichigaray, yung pinakahuling, ewan ko tama yung apelyido nga sabi sa'yo, huling bitay. Doon po sa death penalty po. Oo. Nabitay, injection siya, lethal injection. Yung pinakahuli natin pa lethal injection, bitay natin. Yun nga po. Ang nauna po yung parang kinukuryente, tapos yung pangalawa yung injection. Electric chair, yun. Tapos, kung hindi po kayo dun sa death penalty, tingin nyo po ano po yung pwedeng maging alternative na pwedeng maging kapalit dun sa death penalty. Kumbaga parang maging ibang solusyon. Hirap naman kung ano ipapalit. Anong klase? Hindi ka matayan. Anong solution nun? Siguro, magandang i-review nila yung lahat ng mga batas para makuhan. At saka siguro, halimbawa, lahat ng tao din, may matanong din tungkol sa ganyan. Kung meron man nagbubutuhan, bakit hindi padaanin din sa ganun para malaman kung sa tao, para marinig din yung boses ng mga tao tungkol dyan. Siguro wala akong kung ano ipapalit doon. Mabigat na nga yun. Mahirap na po na. Mabigat na yung death penalty, tapos papalitan mo na. Anong gagawin? So, ano po yung magiging, kumbaga opinion nyo po dun sa mga ibang tao na parang yung may mga nagawan po ng krimen tapos hinahangad ulit nila na maibalik yung death penalty kasi may mga kamag-anak po sila na parang naagrabyado, ganun po. Naghahanap ng hustisya tapos ang gusto nila mangyari na ibalik po yung death penalty. Siguro malalim na emosyon na yung sa kanilang kuhan, kaya ganun. Nagagaling po. Oo, kasi yung halimbawa kung gusto nyo ibalik, minsan nakakulong yung mga taong ginamit din lang, tapos yung nagsusulong,
yung mga pamilya, siyempre, number one, yung pamilya. Na parang sa sobrang galit po, gusto po nila na kamatayan yung maging parusa dun sa mga taong umaragabyado dun sa kamag-anak nila. Parang gusto nila, sila ilagay sa kwan, tapos sila nang upuan. Opo. O, hatulan na nila. Ay, siguro yung tungkol sa yung sa kanila, yun lang ang halimbawa, sinasabi natin na patunayan talaga na siya nga talaga ang pumatay. Ganun. Ganun ba yung ibig sabihin? Opo. Ano, nasabi natin, ano nga bang kukupan mo? Kumbaga, na parang ano po yung masasabi niyo dun sa mga tao na gustong ibalik yung death penalty kasi nga po parang feel nila na parang naano sila sobrang naano dahil Naapi, naapi kasi yung kamag-anak nila parang sobrang naagabyado, ganun po. sinusulong. Opo. Siguro pagdating dyan, siguro yung mga nasa paligid na, yung mga nasa batas, yung mga judge, mga kwan, sila na siguro ang sa kanila na siguro ang ano naandun ang kwan doon, naandun na yung timbang ng hustisya. Siguro kasi mahirap mong pakinggan din naman yung kwan yung naagabyado talagang kahit ano mangyari, gusto nga nila dikdikin na yung mga yan. Durugin na nila. So, tingin niyo po na dun sa may mga malalalim na naging kaso, tingin niyo po na pwede nang maging parusa sa kanila yung panghabang buhay na pagkakulong na lang po kaysa kamatayan? Pwede rin siguro. Plus, kung ano man yung babayarin na dapat bayaran nila. O, yung batas na talagang katulad yung halimbawa na disgrasya nila, siya ang pinakakuan ng pamilya. Siguro yung pinakahustisya na pagdusaan nila ng habang buhay, plus, yung pagbayaran din nila dapat babayarin doon sa mga pagbayaran sa pamilya. So, yung last na question po, kung ilalagay po yung sitwasyon nyo sa gano'n na, example po, may ginawa sa isa man sa miyembro pa yung nawag naman po, na kumbaga may ginawa pong gano'n, tingin nyo po na pwedeng maging parusa dun sa taong parang umano po dun sa kamag-anak nyo is patayin, kumbaga parang palit buhay po. Pasasalvage din namin. Ay, sa amin, tulad sa akin, as pastor, marami na rin mga testimony na sa amin, mayroong mga yung bang nagbago na sila nagahasa o ano yung mga pinatay. Meron din kami na hahayaan namin umusad yung hustisya para doon, pero hindi sa kamay namin mangyayari yun. So, kahit po sobrang lala po nung ginawa sa inyo is hindi nyo po hahangad din na kumbaga, hindi nyo hahangad din na mamatay yung isang tao dahil lang po sa sobrang emosyon nyo. Anong emosyon na? Yung kumbaga sa sobrang galit po. Hindi Tapos, nyo po hahangad din na ang paging parusa po doon sa tao ay kamatayan dahil doon po na agrabyado po. sa amin nga, pagka ganyan, ang hustisya namin ay sa Diyos na pagbabahala namin sa Diyos ang lahat Diyos na na yan. po yung hahatol. Oo, hatol Siya sa na po yung kanila. bahala. Kasi hindi naman tayo pwedeng kumuha ng buhay nila. Kasi mananagot din tayo. Oh. Ngayon, ang salita ng Diyos para diyan, para sa amin, pinauubayan sa Diyos diyan, yung mga lahat na yan. Itukan na namin sa Diyos. Pero hustisya ng mundo, hustisya dito, ay ipapaubayan na din namin sa kanila, pauusad, kung ano man yung kwento. Pero sa amin, walang yung maghihiganti, gagantihan namin, padudukot namin, salvage na. Hindi siguro kami sa ganun. So po, bilang isang pastor po, parang tingin niyo po ba yung mga sumusunod o
parang nagpapatupad ng death penalty noon is tingin niyo po sobrang makasalanan o ano, parang sumusunod sila sa batas na death penalty? Syempre po sabi niyo po na yung sa dapat yung kamatayan po is hindi po tayo umaanon, dapat Diyos po yung may karapatan para kunin yung buhay natin. So ano po sasabi niyo doon sa mga taong sumusunod po sa batas na yon na ginawa po yung death penalty? Ang katotohanan naman, lahat ng tao may makasalanan. Kahit naman yung gumagawa ng mga batas-batas na yan, sila rin may mga kasalanan din. Eh, hindi natin alam kung ginagawa nila yan, katulad sa mga, hindi ko naman sinoko ng mga politiko, eh, medyo parang, halimbawa, political na kung yung kanila, kaya masyado nila dinidiin yun, para medyo maging makakuha sila ng karisma sa tao. Parang kung nagpapasikat, baga gano'n po. Medyo ganun ang kuan. Yung sulong yon para makilala nila, lalo na kung halimbawa, may mga hindi ko naman kinukuha na lahat. Hindi ko naman kinukuha, pero ganun yung sa loob ng kuan nila. Ganun yung mga possible na nangyayari. Ginagamit nila yon para sa kanilang, yung Love, karisma personal nila. Personal interest. Yung ginagamit nila. Hindi ko naman kinukuha, wala naman rin binabanggit na kuan. Kanilang interest yun. Kaya politiko po. Kaya sa Facebook sa Bible po. Facebook sa Bible po, piniwalaan niyo po pa na ang paghahatol pa ng kamatayan ay isang kasalanan po. Paano? Kumbaga po yung death penalty po ba is Parang kasalanan? kasalanan po sa parang sa Bible po. Sa mundo na nilagay ng batas nila dito, kasalanan talaga yan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng tao sa mundo, nasa mundong ito, lahat makasalanan. Lahat makasalanan. Pero sa Bible, pag gumawa ka ng hindi mabuti, kasalanan talaga yun. Halimbawa, kumuha ka ng buhay, ay kasalanan yun. Kung ano man ginawa mo against sa Diyos, ay kasalanan talaga yun. Ay, lalo na sa tao. Dahil ang tao, ang ginagamit ng mga batas, ay halos galing sa Bible din. Kung nababasa niyo yung Bible, makikita niyo lahat ng batas na naandito sa mundong ito, naando sa Bible nakalagay. So, tingin niyo po yung death penalty po parang against siya dun sa mga salita ni God? Kasi parang, death penalty. opo, kasi po yung, di ba, yung death penalty po, parang paghatol siya ng kamatayan sa isang tao, parang may kasalanan po. Eh, hindi naman po ni God na pumatay yung tao ng kapwa niya tao. So, tingin niyo po against sa salita ni Lord yung death penalty? Hindi naman yung death penalty ang kuhan, gawa lang dito yung death penalty, dito na sa mundong ito eh. Pero sa Bible, pag gumawa ka ng kasalanan, alam mo, sa Bible nakalagay, Romans 3, 23 yata, 3:23, nalimutan ko pa na. 6:23, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nasa Bible. Sa Bible yan Ang kabayaran ng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan na nga agad eh. Pero yung kamatayan yun, di sinasabi, kamatayan natin, yung talagang tunay na kamatayan paglayo sa Diyos. Nalalaman natin, mas matindi nga doon, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam mo ba yun, sa Bible nakalagay? Anong hatol? Mas matindi pa sa death penalty. Alam mo bakit ko Impyerno. O sige nga. Yung panghabang buhay ka, yung sinusunod Habang buhay. Kaya sabi natin, yung binanggit niya, sa Bible nakaon pa yun, ang death penalty. Yun ang death penalty. Lahat, lalo-lalo na ang tao na hindi lumapit kay Kristo, ang Panginoon. Death penalty na. Kasi kapera ng kasalanan ay kamatayan. Kung sa mundong ito, iniugnay natin sa Bible, yung kamatayan, meron talagang kamatayan. Pero sa Bible, hindi naman nalalagay doon na yung bibitayin o wala. Hindi nakalagay doon.
Kaya hindi natin pwedeng ma-apply siguro sa Biblia, yung kamatayan. Kasi sa Bible may nakalagay na. Ha? Nakalagay na sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero tingin ko po, Pastor, hindi po ibig sabihin na nakalagay sa Bible na yun nga po, yung kapalit ng kasalanan is Bitayin, kamatayan. Kasi death parang penalty. hindi po nasa tao yung parang wala po sa kanila yung karapatan kundi kay Lord lang po. Si Lord lang po yung may karapatan na Gumawa ng buhay. O siyang gumawa sa tao, kaya sa kanya rin ang lahat. Kaya pag kinuha mo yung buhay, kasalanan din yun. Yung nga nagpapakamatay kasalanan na yun. Ay, paano yun? Nagpakamatay, kasalanan. Dipitayin siya. Dahil kasalanan. Di ba? Ayun po. Ito na po yung last na question. Based po sa Word of God sa Bible, kung ang Diyos po ay nagpapatawad para sa ating mga kasalanan, nararapat po ba nating bigyan ng second chance na magbago yung nahatulan ng death penalty po kasi ang Diyos po ay nagpapatawad sa tao? Tao pa po kaya? Pwede natin silang patawarin. Pero pagbayaran nila yung dito sa mundong ito, yung hatol ng kaparusahan ng kasalanan na gawa nila. Kung dito yung dito. Talagang, kung sa Diyos, kaya sabi ko sa inyo, alam mo ba kung ilang beses magpatawad ang Diyos? 7 times 7. Kaya mo patawarin yung tao, alam mo, nagkasala ko sa iyo. Patatawarin mo ko na 7 times 7. Oo, yun ang sabi na. Pero sa kaya, Diyos po, sobrang daling magpatawad. Oo. Kasi nga, mahal po tayo. kaya sabi na nagpatawad, talagang may mga tao rin na may nakagawa sa kanila ng kasalanan. Tapos nakita natin, pinatawad nila. Sino ba yung isang artista yun, pinatay yung nanay niya? Si Cherry Pie po. Oo, kita mo yun, ha? Pinatay po yung mother niya Oo. nung tapos pinatawad niya po. Oo, di ba? Pinutang pa niya, ginawa niya. Oo, kaya ba natin yung gano'n? Parang mabigat po nun. Kasi syempre po yung mother mo po, mahal na mahal mo yun. Tapos papatawarin mo po yung taong bumawi ng buhay ng mother ko po. Yun lang pa. Ayun lang po, Pastor. Gusto lang po namin magpasalamat sa oras po na nilaan niyo po para sa interview. Thank you so much po, Pastor.